What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya, shoutout kay Saido. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2021 hanggang 2025. Ang maliit na batang babae sa front desk, na natakot sa kamao ni Mo Yang, ay nakita ang manager na paparating at sinabi kay Mo Yang, "Ayaw mo bang makita ang aming manager? Nandito siya, ngunit ipinapayo ko sa iyo na maging magalang. Ang aming manager hindi madaling magalit." Nilingga ni Mo Yang ang kanyang ulo at tumingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na tumatakbo palapit sa kanya. "Hindi madaling makapasok. Yan ang gusto kong guluhin." Malamig na boses ni Mo Yang. "Good advice. Dahil hindi ka nakikinig, no wonder I am." Ang front desk girl rolled kanyang mga mata at sinabi, "Mo, Mr. Mo, what brings you here?" Matapos tumakbo ang manager kay Mo Yang, magalang siyang nagtanong. Para sa numero 1 tao sa kulay abong lugar ng Cloud City, maging ang boss sa likod ng hotel ay kailangang maging magalang. Siya ay isang maliit na manager na walang lakas ng loob na maglagay ng plano sa harap ni Moyang. Tulala ang batang babae sa front desk na naghihintay na makakita ng magandang dula. Alam niya ang ugali ng kanyang manager, dahil ang boss behind the scenes ay isang malaking tao sa Yuncheng, kaya umaasa din ang manager ng hotel sa impluwensya ng amo sa Yuncheng, at hindi niya pinapansin ang mga ordinaryong bisita. Kung may nang-ahas na gumawa ng gulo sa isang hotel, ang karaniwang paraan upang harapin ito ay direktang tumawag sa isang tao, nang walang anumang awa. Sa palagay ng nakababatang kapatid na babae sa front desk, kung ang tiyuhin na ito ay maglakas loob na gumawa ng gulo sa hotel, ang katapusan ay magiging napakalungkot, ngunit sa hindi inaasahan, ang saloobin ng manager sa kanya ay napakagalang. "Ang daming rules sa hotel mo kaya hindi ko na pinapansin," sabi ni Mo Yang. Nanginginig ang taba sa mukha ng manager. Sa pamamagitan ng pangungusap na ito, alam niya na ang front desk ay dapat may sinabi kay Mo Yang na hindi niya dapat sinabi. Damn it, kahit si Mo Yang ay nangangahas na saktan siya. "Bulag ka ba? Ni hindi mo nga kilala si Mo Boss. Pasensya na kay Mo Boss." Sigaw ng manager sa front desk girl. Ang batang babae sa front desk, na nakatulala na, ay nataranta nang marinig niya ito at sinabing, "Manager, hindi ko kasalanan." Gusto niyang makita ang record ng pagpaparehistro ng bisita. Paano ko ito ibibigay sa kanya ng basta-basta? Ito ang patakaran ng hotel. Anong rules? Sa harap ng Mo Boss, walang rules sa hotel. "Gusto mo akong patayin?" Galit na sabi ng manager. Pagkatapos ng pag-alitan, mabilis na tinanong ng manager si Mo Yang, "Mo Boss, ano ang gusto mong malaman? Ililipat ko kaagad ang impormasyon sa iyo." Wala si Mo Yang dito para ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pangunahing layunin niya ay malaman kung saang silid nakatira si Fang Zan. Ngayong alam na niya ang tungkol dito, hindi na niya kailangang mag-alala sa nangyari kanina. "Fang Zan, saang kwarto tayo tirhan?" tanong ni Mo Yang. Sinulyapan ng manager ang batang babae sa front desk. Hindi alam ng tandang babae ang gagawin. Galit na galit siya. "Gawin mo paleng, bilisan mong bigyan si Mo kuya para i-check." Sigaw ng manager. "Oo, susuriin ko kaagad, kaagad." Front desk little sister flurried sabi. Hindi tumagal ng 1 minuto upang malaman ang numero ng kwarto ni Fang Zan. Alam ang numero ng kwarto, hindi inimbestigahan ni Mo Yang ang saloobin ng nakababatang kapatid na babae sa front desk sa kanya ngayon, at dumiretso siya sa elevator. Nanlamig at pawisan ang noo ng manager, at kakaalis lang ni Mo Yang. Sa kabaligtaran, siya ay natatakot.
Kung sakaling masettle pagkatapos ng taglagas, hindi niya ito kayang tiisin. Anong problema? Bulag ka at hindi mo kilala si Mo Yang. Kinagat ng manager ang kanyang mga ngipin at tinanong ang maliit na kapatid na babae sa front desk. Mo Yang. Front desk maliit na kapatid na babae utak boom, bilang isang ulap lungsod ng mga tao, paano hindi niya alam kung sino Mo Yang ay? Ngunit hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong tiyuhin na ito ay si Mo. Mo Yang ng sikat na lungsod ng Jianian. Tinakat pa niya si Mo Yang ngayon lang. Pinapatay siya nito. Ako, hindi ko alam na siya si Mo Yang. Nanginginig sa takot ang batang babae sa front desk. Sa oras na ito, pinagsisihan niya na huli na ang lahat. Nanginginig ang hininga ng manager, dahil nakaka-offend sa ganoong kalaking tao, not to mention him, pati ang boss behind the scenes ay madadamay sa fish pond. May sinabi ba siya ngayon lang? Tanong ng manager. Nanginginig sa takot ang batang babae sa front desk. Parang papel ang mukha niya. Sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang sinabi niya. Son Ima, pag-isipan mong mabuti ang bawat salitang sinabi niya, kung hindi, iwawala kita. Kinagat ng manager ang kanyang ngipin. Ang maliit na kapatid na babae sa front desk ay maaari lamang subukang alalahanin ang bawat salita na sinabi ni Mo Yang, at pagkatapos ay iparating ito sa manager. Nang marinig ng manager na gustong kausapin ni Mo Yang ang amo, tuluyang bumagsak ang kanyang kaisipan, nanlambot ang kanyang mga paa, at diretsyong napaupo sa lupa. Makipag-usap sa boss. Direktang hinayaan ng pangungusap na ito ang manager na mawalan ng pag-asa. Nanginginig sa labas ng telepono, dinail ang numero ng amo, boss, may problema, magmadali ka sa hotel. Sa labas ng kwarto ni Fang Zan, pinindot na ni Mo Yang ang doorbell. Hindi na nagulat si Fang Zan na dumating si Mo Yang sa bahay ng napakabilis. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang pagkakakilanlan ni Mo Yang sa Cloud City, at hindi karaniwan para sa kanya na malaman na nakarating na siya sa Cloud City. Hindi ko ine-expect na darating ka agad. Nakangiting sinabi ni Fang Zan kay Mo Yang na dahil napagpasyahan niyang itago ang balita na pansamantalang patay na si Aaron, hindi siya magbubunyag ng anumang mga pagkukulang. Bakit bigla kang pumunta sa Yuncheng? Tanong ni Mo Yang, tinutulungan ako ni Nangang Bolang na malaman ang tungkol sa aking anak. Babalik ako para tingnan kung mayroon akong pinakabagong balita. Natural na sabi ni Fang Zan, 3,000. Bakit hindi siya sumama sa iyo? Patuloy ni Mo Yang. Hindi nagbago ang mukha ni Fang Zan, at sinabing, mayroon siyang napakahalagang bagay, at hindi niya ito maiiwasan pansamantala. Sa maikling panahon, hindi na siya dapat bumalik. May paraan ka ba upang maabot siya ngayon? Kahit na hindi ko alam kung nasaan siya, gusto kong makipag-ugnayan sa kanya maliban na lang kung hihintayin ko siyang matapos ang gawain, sabi ni Fang Zan. Nagdikit ang ngipin ni Mo Yang. Naisip niya na maaari niyang ipaalam kay Aaron ang sitwasyon ni Su Yingxia sa pamamagitan ni Fang Zan. Ngayon parang hindi na yata uubra, bakit ka ba nagmamadaling hanapin siya? Nagdududang tanong ni Fang Zan. Hindi lang siya. Dapat malaman ng lahat sa pamilyang Han at ni Ivory na napakahalaga para sa Aaron na umalis. Bukod dito, alam ni Ivory ang pagkakaroon ng apocalypse. Makatuwiran na hindi sila makagambala. Aaron sa oras na ito, may nangyari kay Ivory, sabi ni Mo Yang sa malalim na boses. Kumunat ang noo ni Fang Zan. Anong nangyari kay Ivory? Ito ang Cloud City. Sino pa ba ang makakasakit sa kanya? Anong nangyayari? Tanong ni Fang Zan, isang gabi, pumuti siya at tumanda sa bilis na nakikita ng mata. Inimbitahan ni Nangang Bolang ang mga sikat na doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo at pansamantalang kinilala ito bilang isang nakakatandang sakit, paliwanag ni Mo Yang, senility. Huminga ng malalim si Fang Zan at sinabing, narinig ko ang tungkol sa sakit na ito. Sa kasalukuyan, walang paggamot. Kahit na ipaalam sa Aaron, hindi niya may liligtas si Ivory. Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin siya? Alam. Kung may mali kay Ivory, paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Maaari mo ba akong tulungan at ipaalam sa kanya? Mo Yang tone with some premise said. Dahil sa mga salita ni Mo Yang, nakonsensya si Fang Zan. Dahil sa kanyang pagiging makasarili, itinago niya ang balita ng pagkamatay ni Aaron. Dapat ay ipinaalam niya sa mga taong ito at huwag nang umasa na babalik ang Aaron. Ngunit si Fang Zan ay naghahanap sa kanyang anak sa loob ng maraming taon, at sabik siyang malaman ang balita ng kanyang anak. Kapag nalaman ni Nangang Bolang na patay na si Aaron,
Tiyak na titigil siya sa pag-iimbestiga sa balita ng kanyang anak, na ayaw makita ni Fang Zon. Aaron, kunin mo na lang na parang nanghihinayang ako sa'yo. Hindi ko rin mapigilan. Sabi ni Fang Zon sabay buntong hininga. Hindi naniniwala si Mo Yang na nagpatuloy, paano ka walang paraan, kinuha mo siya, paanong hindi mo alam kung nasaan siya. I don't have as much power as you think in that place. Maraming bagay na hindi ako kwalipikadong kontaken, pero isusulat ko. Basta makita ko siya, sasabihin ko, siya sa unang pagkakataon. Walang pagpipilian si Fang Zon kundi ang gumawa ng ganoong pangako, upang hindi na mabigla si Mo Yang. Nakita ni Mo Yang na nasabi na niya ito, at bamaantong hininga, mangyaring tandaan na kung mayroon kang anumang mga pangangailangan sa Cloud City, maaari kang pumunta sa akin, at hindi kita iistorbahin. Tumanggo si Fang Zon at pinalabas si Mo Yang sa silid. Nang bumaba si Mo Yang, ang may-ari ng hotel ay naghihintay na sa kanya ng may takot. Nang makitang umiiyak ang batang babae sa front desk, halatang napag-alitan siya. Nakita ng amo si Mo Yang, 3 hakbang sa parehong oras, mabilis na humakbang pasulong, humingi ng tawad, Mo boss, alam ko na ang mga naunang bagay, at malubha rin siyang tinuruan, kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, sabihin mo lang sa akin, gagawin kita, nasiyahan. Wala sa magandang mood ngayon si Mo Yang. Kapag nakita niya si Fang Zon, hindi niya may paalam kay Aaron ang sitwasyon ni Ivory, na ikinagagalit niya. Ang nangyari ngayon ay hindi karapat-dapat na ituloy. Umalis ka sa daan, sabi ni Mo Yang sa malamig na boses. Nang inag ang amo, mabilis na kumilos ng 2 hakbang, hinayaan ang daan para kay Mo Yang. Si Mo Yang, na nakailang hakbang, ay biglang huminto dahil nakita niya ang nakababatang kapatid na babae sa front desk. Alam niyang kung aalis ito ng ganito, mabigat ang parusa sa front desk na nakababatang kapatid. Kahit na nakakainis talagang sabihin na ngayon lang siya pinansin ng nakababatang kapatid na babae sa front desk, kapag siya ang nasa posisyon ni Mo Yang, wala siyang pakialam sa mga ganitong bagay, at hindi kailanman naging makitid ang isip ni Mo Yang. Ngayon lang, kalimutan na lang natin. Simula nang napag-alitan at pinaiyak mo na ang mga tao, kalimutan na lang natin, sabi ni Mo Yang sa amo. Iniisip ng amo na parusahan ang front desk na nakababatang kapatid na babae at ang manager. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Mo Yang. Mr. Mo, ikaw, wala ka talagang pakialam. Hindi makapaniwalang tanong ng amo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko ng malinaw? Matigas na sabi ni Mo Yang. Oo, alam ko ang gagawin. Tumanggo ang amo. Isang panig ng manager upang maunawaan na hindi gagawin ni Mo Yang ang responsibilidad ngayon, isang nagpapasalamat na mukha ang nagsabi, "Salamat mo boss, salamat mo boss." With that, binigyan ng look sign ng manager ang front desk ng nakababatang kapatid na babae, huwag mo lang ilagay si Mo Yang sa mata ng front desk na nagpapasalamat din ang kapatid na babae. Mo boss, salamat sa pagpapaalis sa akin, ngayon lang ako may mga mata na hindi kilala si Taishan, salamat wala kang pakialam sa akin. Kilalanin ang aking mukha at tandaan na maging magalang sa akin sa susunod na darating ka. Sa mga salitang ito, lumabas si Mo Yang ng hotel. Ito ay tila walang kabuluhan, sa katunayan, ay binubugbog ang amo, ipaalam sa amo na ang kanyang tinatawag na walang pakialam, walang ibang kahulugan, ngunit talagang walang pakialam. Pagkaalis ni Mo Yang ay lubusang gamaan ang loob ng 3 talent, lalo na ang may-ari ng hotel na ito. Alam niya na kung talagang kinasusuklaman siya ni Mo Yang dahil dito, hindi na niya kailangang manatili sa Yuncheng sa hinaharap. Ngayon sa Yuncheng, ang posisyon ni Mo Yang ay pangalawa lamang sa Aaron, na hindi kayang maging isang malaking tao. Maswerte kayong dalawa at hindi itinuloy ni boss mo ang responsibilidad. Sa susunod, pasayahin mo ako at huwag nang saktan ang mga tao. Sabi ng amo sa manager at sa front desk na babae. Tumanggo sila na parang bawang. Sa pagkakataong ito, nakatakas sila sa isang pagnanakaw. Sa susunod, hindi na sila naglakas loob na tingnan ng iba. Kasabay nito, inilunsad din ni Chen Yi ang kanyang sariling plano. Bagamat si Chen Yi ay isang rich second generation lang sa Yuncheng, hindi isang celebrity sa Yuncheng, napakadaling imbestigahan kung nasaan si Su Yihan. Habang si Su Yihan at isang grupo ng mga kapatid na babae ay namimili sa mall, inayos ni Chen Yi ang higit sa 10 tao, bawat isa ay may hawak na bungkos ng malalaking bulaklak,
upang lumitaw sa harap ng mga babae. Ang mga taong ito ay nagsasabi na sila ay magkapatid, ngunit sa katunayan sila ay naiintriga sa isa't isa upang makipagsabayan sa isa't isa. Hindi talaga sila nakikipag-usap sa isa't isa. Magkakasama silang lahat, ibig sabihin, may show of object sila. Ang paksa ay madalas tungkol sa kung anong mga bagong damit at bag ang kanilang nabili, at ang tono ng pagpapakitang tao ay hindi kailanman natatakpan. Kapag lumitaw ang ganitong uri ng eksena sa harap namin, maraming kababaihan ang handang lumipat, umaasa na ito ang kanilang sariling peach blossom. Si Suhihan, sa partikular, ay minsang nagbigay ng regalo sa pamilyang Han, mayroon siyang naisip na ideya na ito ay isang regalo sa kanya. Ngayon sa sitwasyong ito, nagkaroon ng parehong ideya si Suhihan sa unang pagkakataon. Hindi ba ito si Chen Yi? Si Mr. Chen. Kahit hindi kalakihan ang kumpanya ng kanyang pamilya, halos 100 milyon daw ang kanyang kayamanan, at maganda ang relasyon niya kay Chan Jia. Sa hinaharap, ang kumpanya ay tiyak na magkakaroon ng magandang kinabukasan. May gusto ba siya sa ilan sa atin? Dapat ako. Ilang beses ko nang nakilala si Chen Yi noon. Noong mga oras na iyon, nalaman kong pinagmamasdan niya ako ng palihim. May isang babae na hindi makapaghintay na sabihin. Hindi nagsalita si Suhihan, ngunit lihim na itinupi ang kwelyo ng kanyang dibdib, na nagpapakita ng dampi ng tagsibol sa harap ng kanyang dibdib. Palihim niyang inilabas ang kanyang makeup mirror at tiningnan ang kanyang makeup. Sa oras na ito, lumapit si Chen Yi sa lahat ng kababaihan. Nang makita niya ang umaasam na mga mata ng mga babae, nagkaroon siya ng matinding paghamak sa kanyang puso. Sa kagandahan naman ng mga babaeng ito, hindi man lang siya nagkaroon ng interes na tingnan ang mga ito. Sayang naman at inutusan siya ni Tian Langer na kunin si Suhihan. Chen Yi, anong ginagawa mo? Ngayon lang naisip na si Chen Yi ang nanliligaw sa kanya, hindi na makapaghintay na tumayo ang babaeng iyon. Hindi nilingga ni Chen Yi ang babaeng nagsasalita, at dumiretso siya kay Suhihan. Suhihan. How could it be her? Si Chen Yi ay hindi bulag. Hindi ba niya alam kung gaano karaming tao ang nagsuot ng sirang sapatos ni Suhihan? Ang tinaguriang kapatid na babae ay makikita sa mga sandaling ito ng matindi at malinaw. Ang mga salitang ibinubulong ng ilang tao ay puno ng paghamak para kay Suhihan. Medyo nalilito din si Suhihan. Bagamat may inaasahan siya sa kanyang puso, hindi niya ginawa asahan mo na talagang pinupuntirya siya ni Chen Yi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!